tila ho umaatras ng bayag ito si Marcos na ituloy ho ang impeachment. Pakinggan po natin ang bagong presko noon, yung kanyang mong kapatid mismo. Nabubulol na ako sa'yo. Na pagka pinag-uusapan si Marcos talaga, nabubulol ako. Anyway, pag-usapan po natin ito Kasi alam nyo, may punto si Aimee ngayon may punto si Aimee. Tama si Aimee dito ayan Sabi ko naman sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yung mga Aimenatics, palakpak, teka na. Ito na, pag-usapan po natin Ito sa tingin ko, tama din yung sinabi niya dito kaya medyo, kung mapapansin ninyo, may sinabi nga si De Lima Sabi ni De Lima, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita. Sabi ni De Lima kay Marcos, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita pa kasi para hindi mix ang pinapahatid na mensahe sa taong bayan. Alam mo, hindi mix ang pinapahatid ni Marcos sa taong bayan. Talaga pong ayaw na niya. Alam nyo kung bakit? Eto kasi pakinggan natin. Relax. Pinala ni Senator Aimee Marcos mismong administrasyon ang ayaw daw na matuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nauna sa balita live si News 5 correspondent ng Senado, si Mian Los Baños. Mian, paano yan nasabi ng presidential sister? Hi Bok, magandang hapon sa iyo. Naniniwala nga sa Senator Aimee Marcos na hindi lang yung mga senador na maka-Duterte gaya nila, yung mga galing sa Duterte block, ang gustong ipabasura yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tingin niya, baka daw o duda niya, baka maging mga taga-administrasyon ayaw na ring ituloy ang impeachment trial na yan dahil mukhang kapos sa boto para daw ma-convict si VP Sara. Yan ang paniniwala ni Senator Aimee Marcos. At tingin din daw niya may ilang mga senador na parehas ng paniniwala sa kanya bagamat hindi na niya inisa-isa o pinangalanan ang mga ito. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Aimee Marcos. Pakinggan natin. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Yan. So parang sinasabi ni Aimee ngayon, mga kababayan, mapapahiya ho kasi kung itutuloy. Kasi tandaan ninyo, at least 1/3 of the House, ibig sabihin yung Senate, kung 24 ang Senado, abay kailangan po at least man lang 16 ang kailangan bumoto upang i-impeach si VP Sara Duterte. Mga kababayan, wala na po silang bilang na ganyan. Una-una, suicide yan sa kanilang mga karir kung boboto sila ng ganyan. Kaya nga, sinasabi dito ni Aimee na mukhang malabo at sinasabi niya talagang kaya siguro ayaw na rin ni Marcos kasi mapapaya sila. Mantakin mo, napaya ka na ng 2025, mapapaya ka pa ngayon, di ba? Gago! Nakakahiya naman sobra-sobra nun. At isa pa, hindi lang po yan. Ako meron pa akong ibang pananaw. At sigurado ako sa inyo, marami pa kayong pananaw. Hindi lang po yun. Kasi kung matatandaan ninyo, kahit po si VP Sara Duterte gusto nyo matuloy. Bakit? Siya yung dito siya yung delegates, pero bakit niya gusto matuloy? Baka merong pasabog. Hindi, sandali linawin natin. Alam mo naman, maraming tanga dyan Lalo na sa Malacanang. Pag sinabi nating pasabog, hindi ibig sabihin bomba. Ibig sabihin po nung pasabog, para po, baka mamaya maraming ilalantad na sikreto na kasi tandaan ninyo, maraming bitin Maraming bitin doon sa kwento ni VP Sara Duterte tungkol doon sa mga envelope, tungkol doon sa mga hinihinging pera sa kanya. Naku. Ladies and gentlemen, pag nag-impeachment, ano po yan? Talagang nationwide. Actually, baka nga hindi lang nationwide, baka buong mundo manood dyan. Kahit to yung ibang foreigner manood po dyan. Siyempre, grabing ingay ng mga Duterte sa ibang bansa So baka mamaya mas lalo mabuking ang administrasyon.
Kasi dyan maglalabasan yung mga nanghihingi. Di ba? Mga kumukomisyon. So talagang sa tingin ko, kaya nga gusto ni VP Sara Duterte. Kaya nga alam mo, nung una, hindi ko naintindihan yung punto rin ng ibang mga senador bakit gusto nilang matuloy. Kahit sila ay kaalyado ni Pangulong Duterte, bakit nila gustong matuloy? Kasi pala, sa tingin ko, meron silang gustong lumabas na mga sikretong mabubunyag. Kasi ultimo si VP Sara gusto niya lumabas eh. 'Di ba? Gusto niya mismo talagang harapin. Although yung abogado niya, of course, if you are a lawyer, you would rather not go to that matinding trial. Kaya malupitan po yan, ubos oras lahat, marami hong maantala na trabaho dyan. Kaya nga sa tingin ko, tama ito sinasabi ni Amy Marcos na sinasabi niya ngayon na baka ayaw na rin talaga ng administrasyon. Hindi lang sa, sa tingin ko, hindi lang dahil sa bilang, kung hindi maraming mabubunyag, di ba, na sikreto at kabahuan ng administrasyon na ito. Olat na nga sila. Mabubunyag pa yung sikreto. Kawawa na ang 2028. Hindi, kaya nga tingnan ninyo. Bakit mismong si Speaker Romualdez medyo, nung sinabi niya, galangin na lang natin ng si Chis Escudero kung ano gusto niya. Hindi, alam mo, eto mga kababayan, siguro nung una, syempre, gusto nilang matuluyan o mag-ingayan kasi tandaan niyo nag-eleksyon di ba? Akala kasi nila, ang purpose nila i-damage ang mga Duterte. Yun ang kanilang purpose damage ang mga Duterte sa 2025. Nung hindi naging effective, wala nang purpose yung impeachment. Wala nang purpose yung impeachment kasi kita nyo naman, talo na Talo na yung mga kandidato at siguradong marami na hong papanig dito sa mga Duterte. Pagka mapapahiya pa sila uli, yan ang sinasabi. Pero Bok, balitang-balita kahapon yung umikot na draft resolution para ipabasura yung impeachment complaint. Ilan bang draft ang nakaabot o umikot dyan kay Senator Amy? Sa press conference si Senator Amy Marcos kanina, Bok, sinabi niya umabot sa 3 yung nakita niyang draft resolution hanggang kahapon. Biro nga niya, parang nagmumukha na raw group effort yung nangyayari dyan sa resolution na yan dahil kanya-kanyang input daw yung ilang mga senador. Mismong si Senator Amy daw, meron siyang input, which is yung sa kanya, Bok, paliwanag ko lang, wag lang daw sanang questionin yung sinasabing bagal ng Senado sa pagtakel ng impeachment case ni Vice President Duterte. Sabi niya, gusto niya ring sitahin, questionin yung validity ng pag-akyat ng Kamara ng impeachment complaint mula sa kanila papuntang Senado. Kasi sabi niya, 4 yung impeachment complaints, bakit yung pang-4 lang inakyat? Inupuan din daw ng 2 buwan at sa huling araw ng sesyon ng Pebrero, doon lang din inangat sa kanila. Iyon yung sinasabi nating kagahapong video, di ba? Tayo na, lagi silang paulit-ulit na portpid nyo yan. I-portpid nyo mga mukha nyo. Kayo nga pagkatapos ninyong i-late ipasa yung impeachment complaint, portpid kayo. Ngangaragin nyo Senado ngayon. Gusto nyo kung ano yung ginawa ng Kamara na hindi na dumaan sa due process, gusto nyo ganun din na Senado. Tapos ang dahilan nyo, dahil porpid na yan. Yeah. Itong mga alam mo yung mga bobo, lalo na yung mga bobong vlogger nila Marcos. Gamit sila ng gamit ng salitang porpid, di naman nila maintindihan. Alam mo, bobo Mantakin mo ngaragin nyo yung Senado dahil sa hindi nyo pagdaan sa tamang proseso diyan sa Kamara, ngangaragin nyo ngayon Senado. Tapos isadahilan nyo yung portweed. Mga gunggong pala kayo, kung binigyan nyo sana, ng 20th Congress yan, di mahaba ang panahon para talakayin yan. Di ba? Minadali ninyo. Bakit? Akala ninyo madadamage ang administrasyon ni Pangulong Duterte o yung kanyang mga kandidato, di ba? Wala. Ngayon, feeling ko, tama, mukhang may pakiramdam din na ako na ayaw na talaga ni Marcos Hindi dahil sa ayaw niya. Ayaw niya dahil alam niya mapapahiya na siya. Di ba? Yun talaga yun Mapapahiya ka talaga Amantakin mo yung bilang ng Senado ngayon. Most of them talagang ayaw na rin sa pamamalakad mo. Kaya yan. Ilan na lang sip-sip dyan. Kaya gawin nyo na Senador si Torre. Sobrang kasipsipan niya kay Marcos. Mamaya, pag-usapan natin niya si Torre, meron tayo nilabas na reel. Talagang, grabe. Talagang trending. So bakit sila lang